Weather update tayo. Ngayong tumaas ang tsansang maging bagyo ng binabantayang low pressure area. Kausapin natin si Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Opo, saang direksyon po patungo itong binabantayang LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Sa ngayong, Rafi, medyo mabagal ang pagkilos nito. Kumbaga wala tayong definite nakikitang pagkilos during the last 6 hours. Pero nananatili pa rin ito sa karagatan dito nga sa silangang bahagi ng Central Luzon. At inaasahan natin na posible pa itong bahagyang kumilos papalapit ng landmass ng ating bansa bago nga tuluyang maging isang ganap na bagyo, possibly beyond the 24-hour period, and then saka kumilos ng palayo ng ating bansa sa mga susunod na araw. Bakit po tumaas ang tsansa nitong LPA na maging isang bagyo? Rapi, kasi ang nakikita natin itong bagyo ay nasa bahagi ng dagat na kung saan mainit ang tinatawag nating sea surface temperature. Around 30 degrees Celsius ay very favorable para sa isang low pressure area na tuluyan ng maging isang ganap na bagyo. Dagdag pa dyan yung tinatawag nating wind shear o yung pagbabago ng lakas ng hangin sa iba't ibang level ng ating atmosfera kung saan nandito yung low pressure. Mahina itong hangin nito kaya patuloy nga yung cloud development ng binabantayan nating low pressure. So ilan lamang yan sa mga factors na nakikita natin na kung kaya't mas tumataas ang chance nitong maging bagyo nga beyond the 24-hour period. Kaya continuous monitoring tayo dito sa Pag-asa. May mga epekto na po ba itong LPA sa kalupaan ng bansa? Sa ngayon po, yung trough or extension nitong low pressure, inaasahan nga natin na makaka-apekto sa Kabikulan, sa lalawigan ng Isabela, Quirino, Aurora at ng Quezon. Itong mga nabanggit nating lugar, magiging maulap, may mga pag-ulan at mga pagkidlat at pagkulog in the next 24 hours. At kahit inaasahan pong lumayo itong bagyo, kung maging bagyo ito, hihilahin ba nito yung habagat? Tama, Rapi, no? Actually, sa ngayon pa lamang ay may umiri na tayong habagat na siyang nagdudulot ng pag-ulan, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa buong Visayas, dito nga sa Calabar Zone, sa Mimaropa, ganun din sa Zamboanga Peninsula, Caraga, Northern Mindanao at sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Kaya pinapayo natin yung mga kababayan natin dito sa mga nabanggit na lugar na patuloy din mag-monitor sa mga thunderstorm at rainfall advisory na ipapalabas ng ating mga Pag-asa Regional Services Division. Maging alerto rin sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Lalong-lalo na kung yung mga lugar nila ay ilang araw na pong nakakaranas ng mga pag-ulan. Kaya patuloy pong tumutok sa Balitang Hali at sa GMA News. Maraming salamat po, Chris Perez ng Pag-asa. Maraming salamat po at magandang araw.